Hi guys, meron tayong problem dito. So that is 8 divided by 2 multiplied by 2 plus 2. Okay, so kapag ganito na problem, ang gagamitin natin is order of operation. So ano yung order of operation? So puro tayo problem, no? Walang katapusang problem. Ang gagamitin natin is PEMDAS. Okay, so PEMDAS, familiar na kayo sa PEMDAS or GEMDAS. So ang P stands for parenthesis. GEMDAS naman, same lang pa rin sila. Okay, so GEMDAS. So parenthesis, grouping symbol. So si parenthesis is isa siya sa mga grouping symbol. So same lang talaga sila. And then exponent, multiplication, division, addition, subtraction. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano ang sagot nyo sa problem na ito? Okay, so yung sa utak nyo lang, yung hindi nyo na kailangan isolve kasi lang naman ito, napakabilis lang naman itong isolve. Ano yung sagot nyo gamit ang PEMDAS or GEMDAS natin, ang order of operations natin? Kapag sinabi nyo na ang inyong sagot is 4, tama ba ang 4? Mali. Mali. Okay. So, bakit mali? I-solve natin siya para malaman natin. I-solve muna natin kung bakit sinabi niyong 4 yung sagot. Kapag ang nasa utak niyo naman na ang sagot natin is 1, mali pa rin yan. Okay, so ipakita natin kung bakit naging 4 at 1 ang inyong sagot. So, ang ginawa niyo is itong 8 divided by, so si 2 at si 2 minultiply nyo. Kasi 'di ba? Multiplication yung nauna. So, 2 times 2 is equal to 4 and then plus 2. So, ngayon, ang sinunod nyo naman is ang division. Okay? So, division ang sinunod nyo. So, 8 divided by 4 is equal to 2 plus 2. So, 2 plus 2 is equal to 4. Okay. So, sa tingin nyo, tama ba ang process na ito? Mali, of course. Kasi, hindi nyo inuna ang nasa loob ng parenthesis. So, always take note na nauna si parenthesis, uunahin mo talaga yung nasa loob ni parenthesis. So, mali si 4. Now, si 1 naman, kung ang sagot nyo is 1, so ang ginawa nyo is, okay, kung 1 naman yung sagot nyo, so that is 8 divided by 2 multiplied by 2 plus 2. Kasi sabi mo, ma'am, uunahin namin yung nasa loob ng parenthesis kasi P or G yung nauna. So, 8 divided by 2 multiplied by 2 plus 2 is equal to 4. So, 8 divided by, so 2 times 4 is equal to 8 kasi multiplication. So, 2 times 4 is equal to 8. So, 8 divided by 8 is equal to 1. Okay, tama ba ang process na ito? Still, mali yung 1. Okay, so ano ba yung tama? Okay, so isolve na natin siya in a right way. So, 8 divided by 2 multiplied by 2 plus 2. Okay, so ano yung tama? Uunahin ang nasa loob ng grouping symbols or ang nasa loob ng parenthesis. So, kopyahin natin si 8 divided by 2 and then 2 plus 2 is equal to 4. Now, take note na ang nauna is si multiplication kay division. Tatandaan nyo na si multiplication at division, equal rank silang dalawa. Ibig sabihin, magkapareho yung kanilang ranggo. So, kung sino yung nauna sa left, yun ang uunahin mo. Okay? So, sino yung nauna dito sa left? Si division. Kahit na multiplication ang nauna dito sa ating order of operation, ang uunahin mo is kapag multiplication at division ang pinag-uusapan, kung sino yung nauna sa left, yun ang uunahin. Okay? So, same with addition and subtraction. Kapag nauna si addition sa left, unahin si addition. Kapag nauna si subtraction sa left, unahin si subtraction. Okay? So, equal rank din si addition at subtraction, ha? Lagi nyo yung tatandaan. Kasi dyan tayo palaging nagkakamali. So, dito, nauna si division. Di bali na nauna dito si multiplication kasi ang sabi ko equal rank sila. Kung sino ang nauna sa left, yun ang unahin. Dahil nauna si division, i-divide natin siya una. So, 8 divided by 2 is equal to 4 bago natin siya i-multiply kay 4. Okay? So, nasundan nyo ba? So, ngayon, 4 times 4 is equal to 16. So, therefore, ang sagot natin is 16. Okay, so I hope na naintindihan nyo ang ating order of operations. Basta tatandaan nyo lang na uunahin nyo ang merong grouping symbols or parentheses, tapos may exponent, tapos si multiplication at division, equal ang kanilang rank. Kung sino yung nauna sa left, yun ang unahin.
Si addition at subtraction naman, equal ang rank. Kung sino ang nauna sa left, yun ang unahin. Okay? So that's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!